si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa pinakahuling pag-aaral ng Social Weather Stations o SWS, hindi bababa sa 4 na milyong Pilipino ang nakakaranas ng gutom o halos wala nang makain. Tulad na lamang ni Marisa na mag-isang tinataguyod ang kanyang 3 maliliit na anak. Kung pagkain pa lang ay halos hindi na niya alam kung saan ito kukunin, paano pa kaya ang gatas ng kanyang 1.5 taong gulang na anak? Mahimbing ang tulog ng batang si Gloria Ann o si Nene habang siya ay matigang dinuduyan ng kanyang ina. Pero sa araw-araw na pinagmamasdan ni Marisa ang bunsong anak, hindi niya mapigilang mahaba. Kung titignan po talaga ng bagong panganak siya, panghinaan kayo ng loob dahil isipin natin paano natin mabubuhay ganong kalit na bata. Halos butot balat, hindi makatayo at hindi rin makapagsalita ang bata. Tanging sa pag-iyak lang na ipapahayag ng musmus ang kanyang nais. Kahit saan po talaga lumalapit ako. Sana nga po bigyan ako ng maraming lakas. Kasi pagkakuha ng hina, wala na rin silang buhay. Nasa akin yung buhay nila. Dahil iniwan na ng asawa, tanging sa tulong mula sa kanilang mga kapitbahay, nakakakuha ng pantaguyod si Marisa sa kanyang 3 maliliit na anak. At kung dumarating ang araw na wala na silang pambili ng pagkain, lalong-lalo na ang gatas ni Nene. Sinunog o tinustang bigas na ginagawang kape ang ipinaiinom niya sa mga bata. At dahil wala silang hapunan sa araw na iyon, ang kape ring iyon ang kanilang magiging hapunan. Kahit po sigurong matanda, hindi po kayang inumin ni kapeng bigas kung talaga lang pong may magagawa Dinala natin si Nene sa pinakamalapit na health center para mapasuri. Ang initial assessment ko po ay talagang malnourished po siya. Kulang siya sa pagkain, sa sustansya. Nang timbangin ng doktor si Nene, laking gulat namin nang sabihin na hindi pa umabot sa 3 kilo ang kanyang timbang. At sa oras na muling umiyak dahil sa gutom ang mga bata. Wala siyang ibang dasal na sana hindi na kape ang ilalaman ng kanilang sikmura. Kung sino po yung mabuting kalooban na alang-alang po sa anak ko, para lang po sa mabilis niya paglaki. Ang ganda ng bata. Ayon po sa mga doktor, hindi kayang ibigay ng kape ang sustansyang makukuha sana ni Nene kung siya'y pinaiinom ng gatas. Lalong-lalo na ang mga bitamina at iba pang nutrients na kailangan niya para sa kanyang brain development. Kami po ay nagpapasalamat kay Dr. Ofelia Cruz na sumuri kay Nene kung makakatok po ang bata sa inyong mga puso. Para po sa inyong mga donations, maaari kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan, magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com.